Ito ang paborito kong round, ang 9mm. Ito ay affordable, practical, versatile. Ito ang go-to caliber ko. Pero bakit nga ba 9mm? Ang 9mm round ba ay para sa'yo din? Ngayong araw, pag-usapan natin ang 9mm round, pag-usapan natin ang quick history nito, ano ba ang pros and cons nito para sa akin, at syempre, kung bakit ito ang caliber na pinapaboran ko. Bago pala tayo magsimula ay gusto kong magpasalamat sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay in-invite kita to subscribe kung interested ka sa mga ganitong klaseng video. Okay, so balikan muna natin kung saan nagsimula ang 9mm. Ang 9x19mm Parabellum, also known as 9mm Luger, was developed by George Luger noong 1902 para sa kanyang Luger pistol. World War I, World War II, ginamit siya ng ilang European forces. By 1980s, naging standard NATO caliber ang 9mm at pati US military ay nag-shift mula 45 ACP papuntang 9mm gamit ang Beretta M9. Fast forward to 2025, ang 9mm ay widely used na. Mapa-civilian shooters o kaya military and law enforcement ay very common nang makakita ng 9mm sa kanilang sidearm. So, ano nga ba ang 9mm? Technically, ito ay ang 9x19 Parabellum. Ang bullet diameter ay may sukat na 9mm, ang cartridge length naman ay 19mm. Usually loaded for a good balance of velocity at manageable recoil. Para magkaroon lang tayo ng brief idea, i-compare natin saglit ang tatlong common pistol calibers na nakikita natin dito. Ang 9mm, ang 40 Smith & Wesson, at ang 45 ACP. Sa tatlo, ang 45 ACP ay mayroong pinakamabigat at malaking bullet, usually at around 185 to 230 grain. Pero mabagal na round ang 45 ACP. Ito ay usually around 830 to 950 feet per second. Ang 40 naman ay nasa gitna. Bullet weight ay usually nasa 165 to 180 grain. At may muzzle velocity of around 950 to 150 feet per second. Ang 9mm naman, although mas maliit at mas magaan ang bullet nito, na usually around 115 to 124 grains, ay mabilis na round ito at 1,100 to 1,200 feet per second. Ngayon, ang question, with modern pistol ammunition katulad ng jacketed hollow point, ang mas mabilis na bullet ba ay more beneficial? May mga nagsasabi oo. Kasi ang mas mabilis na round tend to expand more reliably at nagpe-penetrate effectively kapag gumagamit ng modern defensive loads tulad ng jacketed hollow point. Kaya sa panahon ngayon, in my opinion lang ha, the gap between itong mga common pistol calibers ay hindi na ganon kalayo compared noong unang panahon. Pero at the end of the day, with pistol, siguro it's less about caliber size at more about shot placement at quality of ammunition. Out of my 15 guns, 10 doon ay chambered in 9mm. Ganon siguro ako ka-solid sa caliber na ito. Pero bakit nga ba? Una, ay affordable and available ang 9mm round. Sa Pilipinas, kung shooter ka, alam mo na hindi biro ang presyo ng ammo. May biroan nga kami. Napansin kasi namin noon na ang presyo ng ammo ay halos kapresyo na rin ng hollow blocks. Kung hindi ka daw nag-shooting, malaki na siguro yung bahay mo. Pero syempre, biroan lang naman yon. Going back, ang 9mm ay usually easier to find, which is a big plus dahil hindi tayo mahihirapan mag-restock kung kinakailangan. At reasonable ang presyo ng 9mm. As of today na sinushoot ko ang video na ito, makakahanap tayo ng full metal jacket 9mm at around 27 pesos. So 40 and 45 na full metal jacket ay around 34 to 36 pesos. So about 20 to 25% cheaper ang 9mm. At sa akin, every peso na nakakatipid ay malaking bagay. Sunod ay manageable ang recoil ng 9mm. Kaya kong maglagay ng follow-up shots ng mabilis at mas consistent gamit ang 9mm. Sinasabi ko ba na hindi ganon sa 40 and 45? Hindi naman. Nasa shooter pa rin yan. Pero let's say sa isang first-timer, tingin ko mas madadalian sila mag-handle gamit ang 9mm round. Pangatlo, higher capacity. Dahil mas maliit ang size ng 9mm, most of the time, mas maraming kaya ikarga gamit ito. For example, ang Glock 19, isang compact pistol, chambered in 9mm. May capacity ito na 15 rounds gamit ang magazine na may flat base pad. Glock 23, halos pareho ang size sa Glock 19, pero chambered yon in 40 Smith & Wesson. Gamit ang flat base pads magazine ng Glock, ay 13 rounds lang ang kaya ikarga dito.
Isa pa, sa 1911 naman, ang 45 ay usually around 7-8 rounds. Pero sa 1911 na chambered in 9mm, 10 rounds. So with the same gun size, most of the time, may more rounds tayo with the 9mm. Okay, so and last but not the least, sa mga nagustuhan ko sa 9mm ay versatility. Versatility dahil pwede siya sa beginners, competitive shooters, hanggang sa self-defense. Pero syempre, ito ay personal preference. Kung 45 user ka or kung gusto mo ng ibang calibers, I totally respect that. At the end of the day, the best caliber is the one you're confident with and can shoot with. Pero syempre, hindi perfect ang 9mm. Ano-ano nga ba ang disadvantage ng round na ito? Una ay meron itong less energy or kung gusto mong tawagin ang ganon. Kumpara let's say sa 45 ACP na sobrang common din sa atin, sa isang test na ginawa ko before, nalaman ko na based sa dataset na nakuha ko from testing them both, ang 45 ACP ay may average of 377 foot-pounds of energy, habang ang 9mm naman ay 329 foot-pounds of energy. So in terms of energy foot-pounds, lamang ang 45 ACP by about 15%. Isa pa ay may concern din sa 9mm tungkol sa over-penetration. Depende sa load, specifically with full metal jacket or FMJ. Kaya sa mga defensive firearms ko, usually jacketed hollow point talaga ang gamit ko, just to minimize yung risk ng over-penetration. Sunod ay meron ding mga shooters na mas gusto ang feel ng bigger calibers. Sa totoo lang, ang sarap din naman ng feeling sa pag-shoot ng mga bigger calibers kapag nasa shooting range. At for some people, mas gusto nila ang feel na yon. So yun, no? Kaya nga ulit, babalik tayo sa personal preference. Ang caliber choice ay nakabase sa'yo. Kung saan ka komportable, doon ka dapat. So sa panahon ngayon, kahit dito sa ating bansa, ang 9mm ay very common. Napaka-popular niya dahil sa presyo, availability, at dahil maraming firearm manufacturers ang gumagawa ng quality pistols chambered in 9mm. Kumbaga, kung may universal handgun caliber sa panahon natin ngayon, base sa mga modern pistols na lumalabas, ay karamihan, base lang naman sa aking observation, ay chambered sila in 9mm. So, bakit ko gusto ang 9mm? Sa totoo lang, hindi naman ito komplikado sagutin para sa akin. Ito ay dahil sa aking personal preference. Mura siya, very shootable, at versatile. At para sa purpose ko of owning a pistol, it works. Ang caliber choice ay based sa kung ano ang naaayon para sa purpose mo at sa preference mo. So kung mas prefer mo ang ibang calibers, good for you. Kung mas prefer mo naman ang 9mm, good for you din. So yun, ikaw ba? Anong pistol caliber ang pinaka-paborito mo? Bakit mo ito paborito? I-comment mo naman ito sa comment section down below. So yun lang ang ating video kung bakit gusto ko ang 9mm. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maa-appreciate ko ang iyong like, at kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay ini-invite kita na mag-subscribe sa ating channel. Again, salamat po sa ating sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.